Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay May 29, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, chapter 11, verse 11 to 26. Sa gitna ng pagbubunyi ng mga tao, pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos tingnan ang lahat ng mga bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Betanya, kasama ang 12, palibhasa'y gumagabi na noon. Kinabukasan, nang sila'y pabalik na mula sa Betanya, nagutom si Jesus. Natanaw nito sa di kalayuan ng isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Ngunit wala siyang nakita kundi mga dahon, sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, "Wala na makakakain pa ng iyong bunga." Ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Jesus. Kanya ipinagtabuyan ang mga nagbibili at namimili roon, at pinagtataob ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan niya magdaan sa loob ng templo ang sinumang may daladalahan, at tinuruan niya ang mga tao. Sinabi niya, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw." Narinig ito ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Buhat nooy humanap sila ng paraan upang mapatay si Jesus, sapagkat natatakot sila sa kanya dahil sa humahanga ang lahat ng tao sa kanyang turo. Pagdating ng gabi, lumabas na naman ng lungsod si Jesus at ang kanyang mga alagad. Kinaumagahan, pagdaan nila'y nakita nila ang patay na puno ng igos. Naalala ni Pedro ang nangyari at kanyang sinabi kay Jesus, "Guro, tingnan ninyo, namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo." Sumagot si Jesus, "Manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo, kung sabihin ninyo man sa bundok na ito, umalis ka riyan, o tumalon ka sa dagat, na hindi siya nag-aalilangan kundi nananalig na mangyayari, ang sinabi niyang ito'y gagawin ng Diyos para sa Kanya. Kapag sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natatanggap na niyo noon. Matatanggap niyo iyon, at matatanggap nga ninyo. Kapag kayo nananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo, upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Ngunit kung di kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Friday po sa inyong lahat. Pag ating sinamarize yung ating gospel, makikita natin na mayroong 2 matinding tagpo sa binasa natin ngayon. Una, isinumpa ni Jesus yung puno ng igos dahil maraming dahon pero walang bunga. At pangalawa, pumasok siya sa templo at itinaboy ang mga nagtitinda at nagpapalit ng pera. Sa unang tingin, parang galit na galit si Jesus. Pero pag pinagdugtong natin yung 2 tagpo, maiintindihan natin yung punto. Parehong larawan ng pananampalatayang mukhang buhay sa labas, parang buhay sa labas, pero walang tunay na bunga sa loob. Ang puno ng igos, pag dinescribe natin, maraming dahon, mukhang healthy, pero walang bunga. Yung templo na pinunta ni Jesus, pag dinescribe natin, maraming religious activities,
maraming tao, pero nawawala ang tunay na relasyon sa Diyos. Kaya pag titingnan natin at i-compare natin sa buhay natin, baka tayo din yung nagsisimbolize ng puno ng igos. Tayo rin yung nagsisimbolize ito. Mukhang okay, nagsisimba tayo, ayan, kagaya ni Brother Sam, nagpo-post pa ng mga Bible verse, active sa ministry, mabait sa harap ng tao. Pero kapag tayo na lang at si Lord, kumusta yung puso natin? Kasi possible na busy tayo sa mga church activities, pero malayo kay God. Possible na marami tayong alam tungkol kay Jesus, pero hindi naman natin siya nakikilala personally. Active sa ministry, pero pagod, galit, at puno ng bitterness sa loob. At minsan, yung pananampalataya natin ay nagiging display na lang. Maraming dahon, pero walang bunga. Naalala ko yung aming trust sa aming PPC meeting, no? Sa aming Parish Pastoral Council, no? Makatotohanang pagsamba, makabuluhang pagtuturo. No? Second thing, pag tinignan natin, bakit kaya galit na galit si Jesus sa templo? Dahil ayaw niya na maging routine lang ang relasyon natin sa Diyos. Ayaw niya ang simbahan ay maging lugar lang ng attendance, lugar lang ng pagpapakita. Ang gusto niya, pagka naroon tayo sa templo, pag nandun tayo sa mga simbahan, nandun yung tunay na panalangin, may pagbabago at tunay na nagmamahal. Kaya napakaganda nung paalala niya sa atin. Kapag tayo ay nanalangin, magpatawad. Kasi walang saysayang dasal natin kung puno naman ng galit yung puso natin. Minsan gusto natin yung malalim na prayer life, pero ayaw naman natin magpatawad. Gusto natin i-bless tayo ni Lord, pero sarado naman ang puso natin sa iba. At ang totoong templo na gustong linisin ni Jesus ngayon ay hindi yung building, hindi yung puso natin. Kaya ngayong araw na ito, ang hamon sa atin ay maglaan tayo ng mga oras sa totoong panalangin, hindi yung routine lang. Suriin natin yung ating sarili. May bunga ba yung pananampalataya ko? Kaya nga, every time sa closing, laging sinasabi natin, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Kasi baka hanapan tayo ng bunga sa huli. Let us pray. Lord, linisin mo yung puso namin tulad ng paglilinis mo sa templo. Tanggalin mo, Lord, yung pride, yung galit, yung bitterness, at lahat ng bagay na humahadlang sa tunay naming relasyon sa iyo. Turuan mo kaming hindi lang magmukhang mabuti sa labas, kundi mamunga ng tunay na pagmamahal, kababaang loob at pananampalataya. At gawing bahay dalanginan ang aming puso, kung saan ikaw ang tunay na nananahan. Amen. Friends, I invite you to share our audio gospel for today sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, sa ating mga GC. Malay mo, sa simpleng pag-share na ito, mas maging active yung relationship ng ibang tao sa Diyos. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga ng mabubuting gawa. God bless us all.